Salamat sa mga bumasa. Ang pagdiriwang ng simbahan ay Trinidad. Ano ibig sabihin ng Trinidad? Tatlong persona, Trinity. Ayan, Holy Trinity. Ito yung pagdiriwang ng simbahan. Kung inyong nabasa kanina, tingnan niyo muli yung inyong pinunghayan. Tingnan natin yung ating binasa kanina sa John chapter 16, verse 12 hanggang 15. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Pinasa ngayon ay tumutukoy doon sa Espiritu Santo. Kaya ang paksa natin ay pinamagatan natin itong Holy Spirit. Banal na Espiritu. O Ebanghelyo, marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi ba ninyo maiintindihan ngayon? Narinig, marami na tayong nakita, marami na tayong naranasan, hindi pa rin natin lubusang maiintindihan ang lahat. Tandaan natin yon. Tulad na sinabi ng Panginoon, marami pa ako sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu Santo, sasabihin niya sa inyo ang lahat ng kanyang narinig. Iyon. Ang banal na Espiritu ay ikatlong persona ng Trinidad. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay ang ikatlong persona ng Diyos. Pan-person, nag-iisip, gumagawa, may emosyon. So yun ang ibig sabihin ng person. Ang Espiritu Santo ay pangatlo yan doon sa Trinidad. Kasama ang Ama at ang Anak. Kapantay ng Espiritu ang Ama at ang Anak. Pantayan yung Espiritu sa Ama at sa Anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng karunungan at lakas sa mga tao. Ang Espiritu Santo, kinikilala rin itong pinaka-puwersa o kapangyarihan ng Diyos. Ang Holy Spirit ay pangatlo sa Trinidad. Kapantay siya ng Diyos, hindi siya hiwalay sa Diyos, kundi bahagi siya ng Diyos, at ang Espiritu ay kinikilalang puwersa o kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ano nga ba ang mga gawain ng banal na Espiritu? Ano yung gawain ito? Magandang maintindihan natin at maunawaan na ang banal na Espiritu, siya ay isa na bahagi ng isang tatlo,
bantay ng Diyos, hindi siya hiwalay sa Diyos, siya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa oras na ito, una, ating alamin ang gawain. Ano ba ang kilos at gawa ng Espiritu Santo? Una, nagbibigay ng buhay. Pakiulit po. Nagbibigay ng buhay. Yun. Di ba naririnig natin, bakit ka naghahanap buhay? Anong sagot? Para mabuhay. Pero magandang sagot, kung gusto natin mabuhay at humaba ang buhay, hanapin si El Shaddai. Kung gusto talagang humaba ang buhay ng tao, dapat sikapin niya na sa Diyos niya ito hanapin. Dahil ang tatlong persona ng Diyos, ang banal na Espiritu, ay nagbibigay ng buhay. Ang Diyos na banal na Espiritu, una, ang trabaho nito, magbigay buhay. Sabi sa John chapter 6, verse 63. John chapter 6, verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi sa inyo ay Espiritu at buhay. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya pansinin ninyo, kahit mahina ang katawan ng tao, pag naunawaan niya talaga yung katotohanan, pag naunawaan niya talaga kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, kahit nakakaramdam siya ng panghihina, pag naunawaan niya ang tungkol sa Diyos, malakas pa din ang pinakikita niya. Doon, may Espiritu na pinagmumulan talaga ng buhay. Hindi ng buhay na ikaw ay humihinga sa iyong ilong at nagpapangki yung aking puso. Hindi lang yun yung buhay na tinutukoy dito. Na kumbaga, yung sinasabing apart on God, we can do nothing. Kung wala ang Diyos, ay wala tayong magagawa. Yan ang tinatawag na spiritual na buhay. Palagpakan natin ng Panginoon. So yun yung una. Ang gawain ng banal na Espiritu ay magbigay ng buhay. Pangalawa, nagpapakita ng katotohanan. Pakiulit po. Nagpapakita ng katotohanan. Ang banal na Espiritu ay nagpapakita ng katotohanan at nagbibigay ng karunungan sa mga tao. Ang trabaho ng Espiritu, ano? Number 1 yun. Balita. Nagpapakita ng katotohanan. Ang banal na Espiritu ay nagpapakita ng katotohanan at nagbibigay ng karunungan sa mga tao. Kaya hindi natin mapapabulaanan na yung mangga ay magbubunga talaga ng mangga. Ang kamatis ay magbubunga talaga ng kamatis. Ang taong tunay na pinananahanan ng Espiritu, kung ano yung katotohanan na nangyayari sa kanya, inaamin niyang yun talaga ang nangyayari sa kanya. Inaamin niya na siya ay marupok. Inaamin niya na siya ay makasalanan. Inaamin niya wala siyang magagawa kung wala ang Diyos.
Ang trabaho ng Espiritu, pag nasa katawan ng tao, mabubuhay ka ngayon sa katotohanan. Pag sinabi natin nabubuhay tayo sa katotohanan, hindi naman ibig sabihin nawawala ang kasalanan. Pag nabuhay ang tao sa katotohanan, naandyan pa rin ang kasalanan, pero hindi ka na bababad sa kasalanan. Maaring mawisikan ka ng kasalanan, maaaring bigla kang napaliko sa kasalanan, maaaring bigla kang napaupo sa kasalanan, pero tinitiyak ko sa iyo, kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, hindi ka mananatili sa kasalanan. Maintindihan kung bakit ka naandyan. Pero kapag talagang may Diyos tayo sa buhay natin, hindi ka makabababad dyan. Hindi ka tatagal sa kasalanan dahil ang trabaho ng Espiritu, dadalhin ka nito sa pamumuhay ayon sa katotohanan. Purihin ang Panginoon. Amen ba? Yun ang